mga DDS at mga senators na sumusuporta kay former President Duterte ay lalong malulungkot at iiyak sa bagong update patungkol kay former President Duterte. Ano ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. The International Criminal Court or ICC has disclosed a new set of evidence in the Crimes Against Humanity case against former President Rodrigo Duterte. ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti believes these new pieces of evidence will strengthen the case against Duterte. The prosecution revealed 139 items, including documentary materials cited in Duterte's arrest warrant, which involved killings linked to his drug war both during his time as a mayor of Davao City and as president. In other news, the International Criminal Court pretrial chamber rejects the appeal of former President Rodrigo Duterte seeking the partial excusal of two judges from ruling on the tribunal's jurisdiction over his Crimes Against Humanity case. Duterte's counsels argued both judges had previously ruled on a similar issue involving the Philippines and might not be impartial. Duterte is under the custody of the ICC in The Hague as he awaits trial for his bloody war on drugs. The confirmation of his charges will take place September 23. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Mga DDS at senators na tapat kay Pangulong Duterte ay tila lalong malulungkot dahil sa update na balita patungkol kay former President Duterte. Dito lang May 7, 2025, tila isang simpleng update lang, isang pirasong balita na in-scroll mo. Pero teka, naramdaman ba yung kirot? Yung parang biglang lumamig ang paligid habang pinapanood mo ito. May isang pangalang muling kumimbal sa katahimikan, Rodrigo Duterte. Pero hindi ito yung Duterte na nakikita mong relax sa Davao. Hindi ito yung Duterte na dinudumog ng DDS sa kampanya. Ito ang Duterte na nasa kustodiya ng ICC sa Netherlands. Hindi mo akalain pero ito na nga, may pasabog. Isang dokumento na may petsang Mayo 5, direkta mula sa ICC. 139 na ebidensyang formal ng isinumite laban kay dating Pangulong Duterte. Hindi biro, hindi haka-haka, hindi opinyon. Ito ay ang mga aktwal na dokumentong inilista sa 4 na kategorya: contextual elements, modes of liability, murder sa panahon niya bilang mayor, murder sa ilalim ng barangay clearance operations nung siya'y Pangulo. At napakarami mga kaibigan, 139 na ebidensya. Ibig sabihin, hindi lang basta drug war, mas malawak, mas malalim, mas sistematikong saklaw. Pero hindi pa dyan natatapos. Habang ang ilan ay nanatiling kampante, naghihintay ng wala rin yan na konklusyon. Isang panibagong dagok ang tumama sa kampo ng dating Pangulo. Gusto ng kampo ni Duterte na alisin ang 2 ICC judges sa paglilitis para siguro mabawasan ang pressure para baka sakaling makalusot. Pero tumanggi ang ICC pre-trial chamber. Sa isang 4 na pahinang desisyon, mariing tinanggihan ang hiling ng kampo niya. Hindi pwedeng i-request basta-basta na magbitiw ang judge. Bakit? Dahil ayon mismo sa ICC, lacks procedural propriety. Ibig sabihin, hindi procedural, hindi valid, walang bisa, walang saysay. Habang ang ilan ay tahimik na lang sa social media, habang ang ilang senador ay tila nais ilihis ang atensyon ng publiko, may ginagawa na ang ICC. Hindi ito chismis, hindi ito political persecution, gaya ng sinasabi ng ilan. Ito ay proseso, ito ay legal, at higit sa lahat, ito ay umuusad. Therefore,
Kung isa kang DDS, kung ikaw ay senador na hayagang taga-suporta, masakit man, ngunit kailangang tanggapin na ito ay hindi simpleng intriga. Ito ay isang international na paglilitis na may laman, direksyon at mga ebidensya. 139 na ebidensya, 9,000 pahinang dokumento, 16 na oras ng video at audio, 2 testigo na handang magsalita at ang pinakahihintay na araw, Setyembre 23, 2025. Dito na malalaman kung tuluyang uusad sa paglilitis si Duterte para sa crimes against humanity. Hindi mo akalain na yung iniidolo ng ilan ngayon nakaharap sa isang pandaigdigang hukuman habang ang ibang opisyal ay tahimik. Ikaw, anong iniisip mo ngayon kaibigan? Muli namin itatanong, handa ka na bang umilag o mapaiyak sa susunod na update? Because this time, the world is watching at ang batas ng daigdig hindi kailanman natutulog. Have mercy, O God. Lucas 8:17. Sapagkat walang bagay na natatago na hindi mahayag, ninalilihim na hindi malalaman at mapapasaliwanag. Sa gitna ng may init na usaping legal at pampolitika tulad ng kaso ni dating Pangulong Duterte sa ICC kaibigan, ang tanong ng katarungan ay muling sumisilip sa ating pambansang budi. Marami ang natatakot, marami ang nagdududa, marami rin ang nagtatanggol, pero isa lang ang tiyak, ang ating Panginoon Hesus ang tunay na hukom. Hindi kailanman nakaliligtas sa kanyang paningin ang mga patagong gawain, maging ito man ay sa mga silid ng kapangyarihan o sa madidilim na kalsada ng gabi. Ang kanyang salita sa Lucas 8:17 ay nagsasabing darating ang araw na ang lahat ng natatago ay hahayag, hindi upang sirain, kundi upang itama ang liko at iligtas ang mga api. Pero kung inakala ng tao ng hustisya ay naayon lamang sa batas ng tao, nagkakamali siya. Therefore, bilang mga mananampalataya kaibigan, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa sa gitna ng mga iskandalo at kaso. Dapat tayong kumapit sa katotohanan ng ating Panginoon Kristo sapagkat siya ang ating gabay, hukom at tagapagligtas. Ang ating Panginoon Hesus ang liwanag na bumubunyag sa dilim. Hindi siya kampi sa alinmang kulay o partido. Ang kanyang hustisya ay dalisay, walang kinikilingan at batay sa habag at katotohanan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon Diyos ng aming Panginoon Hesus ang tunay na hukom na nakakakita ng lahat na nangyayari sa aming bayan. Linisin niyo po ang aming mga puso mula sa pagkiling, galit at panlilinlang. Bigyan niyo po kami ng mata ng pananampalataya upang makita namin ang katarungan ayon sa iyong kalooban. Turuan niyo po kaming lumakad sa katotohanan o aming Panginoon Diyos at magtiwala sa iyong plano at hindi sa plano ng tao. Pinupuri po namin at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat na masamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.